Gusto kong magkaroon ng ambag sa pag-asenso sa buhay natin. Gusto ko lang mag-aral. Congratulations. Cancer-free ka na, Lynette. Bait po talaga sa amin ni Nanay, Sir Michael. Sana kayo na lang po ang tatay ko. Gusto niyo agawin sa akin si Michael! Sinabi na ko ka na! Hazel, ano ba? Tama na eh! May gusto ka pa kay Lynette. I'm sorry. Di po ba talaga tayo magpapaalam kay Sir Michael? Huwag na natin siyang intayin. Mare, salamat sa pagpapatuloy sa amin ng pansamantala, ha? Ano ko ba? Siyempre naman, no, hindi ko naman kayo hahayaang matulog sa kalsada ng maganda kong ina. Maraming salamat po, Ninang. Eh, bakit ganun? Malungkot ka pa rin. Naisip ko lang si Sir Michael. Hindi man lang kami nakapagpaalam sa kanya ng mabuti. Sus, nako, hayaan mo yung Sir Michael na yan. Hindi nga kayo pinigilan nun eh, nung pinalayas kayo nung Hazel na yon. At saka yung Hazel na yan, ha? Pag nakita ko talaga yan, sa kasabunutan ko talaga yung pilikpata niya, panira siya ng moments, ang sese na, okay na eh. Nag-aaral ka na, asa ka medyo, wala ka. May jowa ka na? Nako, Mare, sigurado ako. Gwapo yan. Kasi hindi mo naman siya sasagutin kung hindi gwapo. Diba? Mabait? Bait. Bait. Ninang, artistahin? Sino pong kamukha? Ano siya eh, basta medyo magulo, pero para siyang ano, may tawag doon abstract. Abstract? Basta ba? Eh, sino ba yung jowa mo? Nasabi mo na ba sa kanila? Ha? Si Ma'am Cromwell? Parang takang-taka kayo. Ay, hindi. Hindi. Maligaya ako para sa iyo. Talaga. Okay. Ako din po. Bagay na bagay po kayo dalawa. Pareho po kayong mabait. Mabait. Sure ka, mabait lang, walang... Ito. alam nyo kayong dalawang may dahilan kaya kami nagkakilala ni Lovey Dubs eh. Ganito, lilibre namin kayo mamaya. Manonood tayo ng sili. Ay, naku, Croms, saka na lang yan ha. Kasi kailangan ko pang isipin kung saan kami titira eh. Baka naman meron kayong alam. Sabi nga ni Annalyn, I got you! Nakausap ko na yung may-ari doon sa palengke. Meron silang boarding house. Pwede kayong mag-dorm, mag-ina doon, mag-bed spacer kayo para mas mura. Talaga? Ay, okay yun. Kahit pa paano, meron pa naman kaming konting ipon. Paano pag naubos yung ipon mo? Mahirapan ka maghanap ng trabaho kasi nag-aaral ka pa. Pero naku, Lynette, wag na wag kang hihinto mag-aaral ha. Sayang yung naumpisahan mo. Ay, hindi talaga ako papayag, Mang Croms. Hindi po talaga ako papayag. Oo nga. Opo, nanay. Pero syempre, anak, kailangan ko pa rin magtrabaho para sa ating dalawa. Ha? Hindi, ganito. Magnegosyo ka na lang kaya para hawak mo yung oras mo. Negosyo? Oo. Magluto ka ng ulam dahil di ba masarap kang magluto? Oo, tama. Oh. Oh, pinakiusap kayo sa akin dito ni Josa. Kaya lang wala pang bakating kwarto dito. Kaya dito muna kayo sa sala matutulog. At dahil diyan kayo matutulog, kailangan gumising kayo ng maaga. Bawal maingay, bawal magulo, at kailangan tumulong kayo dito sa bahay dahil wala naman kayong sapat na pambayad pa. At pagdating ng alas 8, lights off na dito. Maliwanag ba? Oo. Marami hong salamat. Maiwan ko muna kayo dito at kukunin ko ang panlatag ninyo. Ano ang problema mo, ha? Ikaw ang problema ko! Imbis na magtrabaho pa kung ano ang ginagawa mo! Saan ka pumunta ko nyo? Nagsusugal ka na naman! Hoy, Rina! Kanina ka pa dyan! Ibili mo nga ako na sukat sa tindahan! Sama! Anak, okay ka lang dito? Nay, wala si Lola Susan at wala si Ma'am Hazel. Kahit sa ilalim pa po tayo ng tuloy matulog, basta katabi ko po kayo, okay na okay po yun sa akin. Alam niyo, Nay,
Nararamdaman ko, dito mag-uumpisa mabuong mga pangarap natin. Maraming salamat, anak. Nay, i-transfer niyo po lahat ng may x sa isang side para ma-solve niyo po yung equation. Anak, ano ba yung X na yan? Nay, yung x na yan, yun yung hahanapin natin yung value. Bakit kasi anak, hindi na lang inilagay nang sa ganun, hindi na natin hinahanap. Ang dami-daming XO. Ano ba naman, Lynette? Pasado alas 8 na! Lights off na! Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Sorry po, ate. Anak, halika na. Matulog na tayo. Bukas na lang to. Halika na. Pero Nay, kailangan niyo po yung aralin ngayon. Paano? Ang dilim na, oh. Paano natin mababasa yun? Halika na. Matulog na tayo. Alam ko na, Nay. Ayan, Nay, may ilaw na po. Tuloy na po natin yung pagre-review. Rin, okay ka lang ba? Yan ang sinasabi ko eh. Inuubo ka na eh. Malamig pa naman dito sa labas. Alika na, umuwi na tayo. Bumalik na tayo doon. Nay, hindi po. Okay lang po ako. Ituloy na po natin yung pagre-review. Lapit yun na nga po makuha yung sagot eh. Huwag mo na po kayo sumuko. Okay pa naman po ako. Masamid lang po ako eh. Sigurado ka? Opo, Nay. Mula ngayon, kahit patayin po tayo ng ilaw sa bahay, dito na po tayo mag-aaral. Okay po ba yun sa inyo, Nay? Ka nga dito. Anak, salamat ah. Para saan po? Kasi kahit na maraming pagsubok, maraming paghihirap, hindi ka sumusuko. Siyempre, mana ka sa inyo na eh. I got you! Halika na. Sige po. Umpisahan na natin yan. Lahat ng Ito. makakaya ay Here. sa'yo ibibigay. At lahat ng kakayanin pa sa'yo iaalay. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya ay tunay na ikaw pa rin. Sagot sa aking dalangin. Anak. Meron akong sorpresa para sa'yo. Ano po yan, Nay? Wow! Ang ganda po! Pa-picture din po tayo ng ganito, Nay, sa graduation niyo, ha? Oo naman. Nay, may naisip na po ba kayo kung anong gusto niyo sa college? Total, magdo-doktor po ako. Pwede po kayong mag-nurse kung gusto niyo. Para partner po tayo. Anak, hindi na ako magkukuleyo. Ha? Bakit po? Anong hindi na po kayo magka-college? Anak, maupo ka nga. Hindi na ako magkukuleyo. Pero ikaw, syempre, ipagpapatuloy mo yung pag-aaral mo. Ano po ba yung sinasabi niyo? May usapan tayo. Hawak kamay natin, pa rin ang mga pangarap natin. Nag-uumpisa pa lang tayo tapos bibitaw na kayo agad. Anak, hindi naman ako bumibitaw. Isasantabi ko lang muna yung pangarap ko para matupad natin yung mga pangarap mo. Kasi anak, alam mo naman, hindi biro ang pagdodoktor. Nay, confident po ako na maipapasa ko ang entrance exam ng Compremed program. May kasama na din pong scholarship yun. Kakayanin po natin yun, Nay. Annalyn, ang dami kasi nating gastusin. Isipin mo ha, ang bayad sa renta ng bahay, kuryente,
tubig, pagkain sa pang-araw-araw, pamasahe. Ang dami nun. Tsaka anak, naalala mo, milyon daw ang kakailanganin natin para matupad natin yung pangarap mo na maging doktor ka. Pangarap ko yan eh. Paano naman po yung pangarap nyo? Anak, alam mo ba kung anong pinakapangarap ko sa buhay? Eh, yun yung matupad mo yung pangarap mo. Promise ko sa'yo, anak. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral mo, kapag naging doktor ka na, mag-e-enroll ako ulit. Promise. Maraming salamat po, Nay. Promise, magiging doktor ako. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya ay tunay na ikaw. Nay, bakit dito po tayo dumiretso? Pwede naman po tayo mag-aral sa bahay. Alas 8 pa po ang lights off. Anak, kasi alam mo, naisip ko sana, wag muna tayong mag-aral ngayon. Pwede ba yun? Gusto ko sana, mag-celebrate muna tayo. Kaya nga ito, may dala akong barbecue. Kainin muna natin, ha? Celebrate? Ano po isi-celebrate natin? Wala lang. Naipasa ko lang naman yung final exams namin. Kaya, gagraduate na ako. Talaga po, Nay! Ang galing talaga ng nanay ko! Congrats po, Nay! Salamat. Halika na, kainin natin ito. Sandali lang po, Nay. May surprise din po ako sa inyo. Talaga? O ano yun? Nakapasa po ako sa Compromed program. Full scholarship po ako sa San Honoria University. Talaga? Opo, Nay! Full scholar ka! Ang galing-galing mo naman talaga. Halika na, kainin natin. Sige mo, Nay. Ito, ko. Masarap to. Anak, para sa'yo. At para sa akin. Cheers! Lord, maraming salamat po! Maraming salamat. Naku po, akala ko po hindi na darating ang araw na to. Kung hindi po dahil sa tulong nyo, hindi po makakapasa ang anak ko sa med school. Maraming salamat po! Napakabuti niyo po sa amin. Lord, promise po. Promise ko po sa inyo, gagawin ko po ang lahat para lang mapag-aral ko ng mabuti ang anak ko. Thank you, Lord! Ang buti ninyo! Maraming salamat! Ay, Mare, ako pinagdasal ko rin siyempre ang inaanak ko. Pinagdasal ko na sana dire-diretso na talaga yung kanyang pagdodoktor para naman sa gayon. Balang araw, yes! Libre na kami! Libre na agad? Ay, ganun talaga yun, Mare. Inaanak ko yun eh. At higit sa lahat, pinagdasal ko rin na sana yung mga nambubuli sa kanya doon sa mga lugar na gano'n. Mawala na yung mga inggitera na yan, yung mga insecure na yan, yung mga palakang kokak na yan. Mawala na sila sa buhay ng inaanak ko. Nako, Mare. Yan. Alam mo, hindi na yata mawawala yung mga ganyang klaseng tao eh. Yung gusto kang pabagsakit, naku. Kaya nga pinagdadasal ko na sana kayanin ni Annalyn pakitunguhan yung mga ganyang klaseng tao. Para sa ganun, hindi siya mapanghinaan ng loob. Naku, ano ka ba? Maliit na bagay yan. Yakang-yakan ng inaanak ko yan. Pero dahil dyan, mag-celebrate na muna tayo. Ililibre kita! Talaga? Oh! Saan tayo kakain? Dito lang sa fishbowlan. Libre lang kita fishbowl. Fishball na naman. Yung ganun talaga. Pero hayaan mo na, okay lang yan, masarap yan. Naman. O sige, ito din na, ito, fishball din gusto ko ah. Squid balls pala to. Sorry, Oo, sorry. ito, favorite ko. Graduate na ang nanay ko! Congrats po, Nay! Salamat! Ikaw, anak.
ready ka na ba? Kasi alam mo, ibang-iba daw ang high school sa college. Tapos noon, magdudoktor ka pa. Opo, Nay. Ready na po ako. Alam niyo po ba, ako raw po yung pinakabatang nakapasa sa compliment program. Nako, anak. Hindi naman ako magtataka doon. Pero, anak, 7 years yung course ng pagdudoktor, ha? Ayoko sana na ma-pressure ka. Kaya kung hindi mo kaya, Nay, kayang-kaya ko po to. Di ba ito po yung pangarap ko? I got you, Nay! Yay! Graduate na kami ng nanay ko! Yay! Sa dami ng napagdaanan, nahanap ko mga sagot sa aking tadhana. Mapaglaro, di man lahat ay naniwala, pilit kong sinubukan. You got this, Annalyn. Malapit ka na maging doktor. Welcome back, class. In carpal tunnel syndrome, what nerve is impinged? Yes, Annalyn? Median nerve. Good. And what symptoms will be seen when this nerve is impinged? Numbness, tingling, pain in hand and forearm. Very good. Natatanaw ko ng bukas na maliwanag. Bakit ba Ang nakakuha ng perfect score ay walang iba kundi si Annalyn Santos. Tuloy-tuloy, hindi titigil, kaya pa huwag magpapigil. Nay, papatunayan ko sa kanila na kahit bata ko, hindi nila ako pwedeng maliitin. At kahit anong taas ng pangarap ko, kayang-kaya ko abutin. Ipapakita ko sa kanila na lahat na nagsusumikap at lumalaban sa buhay ay nagtatagumpay. At gusto kong malaman mo na lahat ng to ay para sa'yo, Nay. Nag-enjoy ba kayo sa inyong Christmas break? Yes! In a few months ay matatapos na ang inyong last year sa med school. So next year, the real world will be your classroom as you start your junior internship. You've had your readings the entire break. Kaya sure ako, masasagot niyo ang tanong ko. And our first question is for Zoe Tanyag. Hi, ma'am. We missed you. Namiss ko rin kayong lahat. This question is right up your alley because of your father. Give me at least 5 components of neurological exam. So the 5 components of neurological exams are first, cognitive testing. Second, motor strength and control. Third, sensory function. Fourth, gait or walking. And fifth, wait, I know this. May gusto bang tumulong kay Miss Tanyag? May bonus points sa makakasagot. Yes, Annalyn? Cranial nerve and balance testing po, ma'am. That is correct. Thank you, Annalyn. Very good. And our second question is for Munggo at paksiw na lang sa anlinit. Sa akin po, kaldereta. ito. Hingi na lang po extra sa bawah. Tayo sa'yo, oh. Ito pala yung bayad ko. Ay, salamat, Ito po sa akin. Salamat. Ay, meron ako niyan. Nabalita mo ba, Linet? Magkatayo na rin ng kantin dito, ah. Ganun ba? Ate Bale, mumurahan ko na lang yung tinda ko para sa akin pa rin kayo bumili. Yun kung papayagang pang magtinda dito, balita namin, anak na libos nagpapatakbo nitong kantin. Ganon? Naku, paano na ngayon yan?
halos kalahati ng kita ko sa inyo ko nakukuha eh. Mabuti pala nabanggit namin sa'yo. Makakahanap ka pa ng ibang customer mo. May miss ka namin, Lynette. Pati ang mga paninda mo. Oo nga, sarap pa naman ang Sarap pa naman nito, di ba? Nami-miss ko din kayo. Oh, bili na kayo para makabenta pa siya. Anong gusto mo? Ito. Sa akin, pabili ko masarap na. Ito. Parang medyo masarap pa nga. Sige, salamat sa inyo ha. Zoe! Nakakalat ka kasi sa hallway. Nakakalat sa hallway? Nakaupo ako dyan, oh. Ang sabihin mo, nananadya ka. Eh, ano ngayon? Tsaka diba, ikaw yung nagpabibo kanina para pahiin ako. So, ano daw? Hanggang kailan ka pwedeng magtinda sa factory? 2 hanggang 3 linggo. Eh may pwesto na kasi, kaya madali na lang daw itayo yung kantin. Sayang, no? Dapat pala tayo na lang nag-offer na tayong magtatayo ng kantin dun sa factory. Kakayanin ba natin? Eh, paano natin malalaman kung hindi tayo susugal? Sige nga. Ay naku, Mare. Hindi na ako pwedeng sumugal. Kasi malapit na maging intern si Annalyn. Eh, kailangan kong pag-ipunan yun. Alam mo, sabi nila, kapag naging intern na daw si Annalyn, naku, wala na siyang buhay. Pabibo? Hindi ko naman siguro kasalanan kung hindi mo alam yung sagot, di ba? Alam ko. I was about to give my answer. Sumingit ka lang. Talaga, alam mo? Kaya naman pala hindi ka nakasagot. Tsaka bonus question yun, Zoe. Kahit si Joanne pa yung tanongin doon, tas hindi niya alam yung sagot, magtataas pa rin ako ng kamay para sumagot. Bahala ka nga dyan. I'm not done with you. Huwag mo nga akong ganyanin. Hindi na mag-work yung pambubuli mo, Zoe. At kung ayaw mo ako makasagot, eh di mag-aral ka. Hindi ako magpapakabobo para sa'yo. Ano naman yan? Tanghali na. Tatawagan ko na si Annalyn. Bakit? Eh, kailangan kong ipaalala sa kanya na kumain. Diyos ko, kakain lang, papaalala pa, tatawagan pa. Eh, syempre, alam mo naman yung inaanak mong yun. Tutok sa pag-aaral, nakakalimutan ng kumain. Hello po, Nay? Hello, anak! Kumain ka na? Opo, kumain na po ako. Mabuti naman kung ganon. Anak, okay lang ba kung magpasama ako sa'yo bukas sa palengke? Marami kasi akong bibilin eh. Okay lang ba? Sige po, bukas. Ang tipid mo naman sumagot. Okay ka lang ba? Opo, Nay. Nay, mamaya na lang po tayo mag-usap pag uwi ko po. May gagawin pa po kasi ako eh. Oo, sige. O, mag-iingat ka dyan, ha? Bye-bye! Love you. Ano, kumain na daw siya? Kumain na. Buti pa siya! Tayo, hindi ba? Halika na! Naku, sigurado kasi ako yung asawa ko. Hindi pa kumakain tanghalian yun. Bakit? Eh, kasi dala ko pa yung kanyang tanghalian. Yung kangkong. Ha? Hindi! Ako. Ikaw talaga. Palabiro ka. Hoy, itigil mo nga yan. Beth, alam mo, paasa talaga yung mga boys sa amin. Bakit? Ano na naman meron? Kasi ganito prom na next week. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nagtatanong sa akin para maging date to. Eh, Be, speaking of prom nga pala, pwede mo ba ako samahan sa mall mamaya? Kasi ang sikip na nung pinatahin ni tatay na gown last month. Tumataba ata ako dahil sa mga tinitinda mong siomay. Hoy! Annalyn! Kaya na pa ako nagsasalita, oh. Ikaw may imek. Sorry ang dami ko kasing iniisip eh. 10 chapters pa yung kailangan kong tapusin mamaya. Tapos, tutulungan ko pa si nanay sa pagluto, pag-uwi ko, para sa bebenta bukas. Ay, guguho na ba yung mundo, sis? Grace, nasa mid school naman kami. Siyempre, iba doon, pantay-pantay kami doon. Napapantayan ka lang nila kasi ang dami mong ginagawa. Eh, mag-focus ka muna kayo sa pag-aaral mo. Itigil mo muna yung pagbebenta mo.
ka ba? Hindi pwede yun. Hindi ko naman pwedeng iasa kay nanay lahat. Kailangan ko siyang tulungan. So, matutuwa yung nanay mo kasi tinutulungan mo siya. Pero babagsak ka. Kamay sa akin ay nagbigay kahulugan. Lumalaban ako upang ika'y gabayan. Lahat ng makakaya ay sa'yo ibibigay. At lahat Anong ginawa niyo ni Kuya? Ba't ang dami niyang hawak na pera? Annalyn, I may look like a snob, but you know, I'm very charitable. May na-receive kaming report na may isa sa inyo na nakatanggap ng leakage ng exam. Lynette, hindi ko naman kayo pinalis nun eh. Sabi po kasi ni Ma'am Hazel na... Hindi, Lynette. Pinili ko kayo. Annalyn, ano to? If I was your dad, I would not just be disappointed in you. I would be ashamed of you.